Ang ika-4 na estasyon, ang paghahampas sa Panginoong Hesukristo at pagpuputong ng koronang tinik. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga sumusunod. Para po sa buong angka nila Architect Christopher at Bernadette Coronel at pamilya, na tinatapatan ng ika-4 na estasyon na nakikibahagi sa ating pagdating. At para sa lahat ng nakararanas ng kahirapang material at espiritual, at kabilang ang lahat ng mga dukha, may kapansanan at mga inaapi dahil sa kanilang kalagayan, upang mapagtagumpayan nila ang pait ng buhay at magkaroon ng pag-asa na kawahan at kapayapaan ng kalooban. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Ang Panginoong ay pinaghahagupit at pinutungan ng koronang tinik. Ang bawat paghampas ng latigo ay lumalagutok sa kanyang laman. Ang bawat tinik ay bumabaon sa kanyang ulo na nagdudulot ng matinding kirot. Ito ay hindi lamang pisikal na sakit, kundi isang malalim na paglapastangan sa kanyang dangal bilang anak ng Diyos. Gayunpaman, sa gitna ng matinding paghihirap, hindi nagreklamo, hindi humiling si Jesus na itigil ang pananakit sa kanya. Tahimik niyang tinanggap ang lahat. Kapag tayo ay nasasaktan, likas sa atin ang lumaban, magreklamo, ipagtanggol ang ating sarili. Hinihiling natin tumigil ang sakit at kung maaari ay iiwasan natin ito sa lahat ng paraan. Ngunit ipinapakita sa atin ni Jesus na may mas malalim na daan, ang daan ng pagtitiis, ang daan ng mapagtiis na pag-ibig. Ang kanyang pagtitiis ay hindi pagtanggap sa kasamaan, kundi kusang loob na pag-aalay ng sarili, alang-alang sa mas dakilang kabutihan. Hindi ipinagtanggol ni Jesus ang kanyang sarili. Sa halip, buong kalooban at kababaang loob niyang inialay ang kanyang sarili. Tinanggap niya ang mga sugat upang tayo ay gumaling. Tiniis niya ang kahihiyan upang tayo ay muling mabigyan ng dangal. Ito ang sukdulang pagpapahayag ng katapatan. Ang manatili sa pag-ibig kahit ang kapalit ay sakit at kamatayan. Ang katapatan, tulad ng ipinakita ni Jesus, ay hindi laging madali. Madalas, ito ay tahimik, ang luha at walang palakpakan. Ngunit ito ang uri ng katapatan na nagliligtas at nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Katapatang hindi nagkukunwari at walang itinatangi. Bagkus, para sa lahat, ibinibigay para sa lahat. Saksihan po natin ang ika-4 na estasyon. Ngayon, Jesus, ngayon natin masusubukan kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Aba, ang hari ng mga Diyos! Anak ka ng Diyos! Jesus! Alam mo ba kung nasaan ka? Ikaw ay nasa Pretorio at ikay napapatigir ng buong bulutong! Ano ang sabi mo kanina, kaibigan? Siya ba kamong hari? Hari na ba ito? Hulaan na ka! Ang hari, kailangan may balabal! Ikaw, wala! Pero may pasuso para sa'yo! Yan. Ayan, isuot mo! Isuot mo itong balabal na kulay pulpurang ito! Ayan, mukha ka ng hari! Teka! Teka! Hindi magiging ganap ang pagiging hari nito. Kung walang corona!
Sa mga kasama, ipuputong ko na! Ayan! Mabuhay ang hari! Mabuhay! May kulang pa! Hawakin natin ng tambo! Sino tayo? Magbigay-bigay sa ating hari! Aba! Ang hari ng mga utyo! Mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari! Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyong wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Basta ninyo ang tao. Ipako sa puso ang taong yan! Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Ngunit, ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay. Mamatay! Pagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Sinelas mo nasaan? Nandito sa tro. Itago nyo na sa katawan nyo. Para Maglaan po tayo ng ilang minutong katahimikan. Mamaya ako ng puto